Walang kasing ganda, amoy roses ang nalimoy. Kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala pa itong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin tungalay kong aral parang sa dalan. Sa isang malawak na kagubatan sa labas ng kaharian ng Albania, may nakagapo sa puno ng higera. Mahigpit ang pagkakagapo sa lalaking nagngangalang Florante. Nababalot ng takot ang kanyang pagkatao. Tila habong nalona ang kanyang nadarama. Tinatakasan na siya ng hininga sa sobrang panganib na nakaamba sa kanya. O mahabaging Diyos, bakit mo ipinagkaloob ang ganitong tadhana sa iyong lingkod? Aking Diyos Ama, tila di mo na dinidinig aking mga panalangin. Di ko tuloy maalis sa aking isip na di mo na ako tinutulungan. Laura, nasaan ka? Tulungan mo akong makalis dito. May isang Persyanong Moro na napadako sa kinalalagyan ni Florante. Ito ay si Aladdin, anak ni Sultan Ali Adab. O tadhana, kay lupit mo naman. Bakit mo kinuha ang aking minamahal na kaibigan? Ano yung tinig na aking naririnig? Tila nabubusan ng malamig na tubig nang makita ni Aladdin ang dalawang leon na umaalipin kay Florante. Kita ko na to ah. Sino ka? Bakit ka nandito? Magpahinga ka muna. Ako ang nagdikta sa'yo. Di mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Sakang Moro. Hangal! Dinadagdagan mo lang ang iyong pasakit. Ngayon, salamat. Mari ko bang malaman kung bakit ka napadpad dito? Halika't hayaan mo kung magsalaysay ng aking Nagsimula na silang magkapalagayan ng loob at magbalita ng mga sarili nilang karanasan at kwento. Anak! Tulong! Tulungan niyo kami! Isang mapangis na Petre. Hinap na rin ka. Ipagpaumanhin niyo po na hindi ko agad napansin ako. Hindi mo na kailangan humingi ng paumanhin. Maraming salamat na iniligtas mo ang aking anak sa bingit ng kamatayan. Halika't tumungo tayo sa silid ng kanya. Nang isang araw naman ay may isang ibong arkon ang biglang dumagit ng kanyang diamante sa dibdib. Aray! Ayos ka lang ba, anak? Opo, inay. Ayos lang yan, anak. Ang mahalaga. Di naglaon ay lumaki na si Florante at siya ay pinadala sa Atenas upang humanap ng karunungan. Anak, bakit kailangan mo pang umalis? Maaari naman manatili dito sa piling namin. Ngunit kailangan umalis para ito sa kanyang ibubuti. Aking ipinapangako, ipagbubuti ko ang aking pag-aaral. Ikaw ay nag-iingat. Alam ko magiging masaya. Mawayos ka doon. Mag-iingat ka. Maligayang pagdating sa Atenas, Florante. Maraming salamat, Maestro. O bakit nakaligtas sa iyong mukha ang labis na kalungkutan? Ako po ay nalayo sa Albania at sa aking mga Lilipas din yan. Tara, ipapasyalan kita sa Atenas. 6 na taon ang kanyang nilagi sa Atenas at sa loob nito ay natuto siya ng filosofiya, astrolohiya at matematika.
Dahil sa angking galing ni Florante ay di siya nahirapan na manguna sa klase. Dinaig niya maging si Adolfo, kaya't isang araw ay nagkaroon sila ng dula-dulaan. Adolfo, simulan niyo na. Pwede lang hanggang magpakailanman, hindi na ba baka walang kailanman. Ang ating tamis na pagsasama na sana, hanap-hanap sa dalawa. Ang nanalo ay si Florante. Sa kang maagaw, nasa iyo na ang lahat. Ngunit ano ang aking nagawang hindi maganda sa iyo? Ang tangi kong hangarin ay mag-uwi ng karangalan sa ating bayan. Karangalan sa ating bayan na napasayo na ang lahat ng atensyon nais mo pang agawin sa akin. Ang ating karangalan, hindi maaari, dapat ka nang mamatay. Ano ang iniisip mo, Adolfo? Kumalma ka, di ka dapat nagkakaganyan. Kayo magkababayan, ngunit ano ang nangyayari sa iyo? Adolfo, ito ay isang dula-dulaan lamang. Hindi ka tanggap-tanggap ang iyong ginawa. Isa itong malaking pagkakamali at hindi ko to hahayaan. Nais ko bumalik ka sa Albania at mamuhay ng tahimik at payapa. Naiwan sa Atenas si Florante, mag-iisang taon na siya rito nang makatanggap siya ng liham. Hindi maaari. Ayon sa sulat, sumakabilang buhay na ang kanyang ina. Raska, aking mahal, bakit mo iniwan? Tayo na ang mahal. Nagpa siya si Florante na umuwi ng Albania. Tinatawag ng Haring Linceo si Duque Biseo sapagkat ang kaharian ng Crotona ay Gandang sinasabi. umaga, Hari. Ito nga pala si Florante ang sa isa kong anak. Ikaw yung binatan na sa aking panaginip. Mahal na Ang pwede ko kaligayahan bang ay malaman? hindi maihahalintulad nang makilala niya ang magandang anak ng hari. Ito'y dinit walang iba kundi si Laura. Laura. Hindi mawala sa isipan ni Florante si Laura kahit na isang saglit. 3 araw siyang nanirahan sa palasyo ng Linceo. Araw-araw niya itong nakikita. Si Florante ay nahihirapan paibigin si Laura sapagkat maraming nililigaw at bumibisita sa kanya. Kasabay nito ay may katungkulan siyang dapat isagawa ang planong digmaan sa Crotona. Nakita ni Florante ang bandila ng Moro na nakawagayway at nakasagupa nila ang hukbo ni General Osmalik. Isang matagumpay na laban ito kay Florante. Mga kasama, panalo tayo! Nakarating na si Florante sa Albania, ngunit Kilala. Kinalulungkot ko mo patay ng iyong ama. dalawang araw na natili si Florante na nakatali sa gubat. Aladin, anong kaya nito? Nagapi mo rin ni Florante ang bayan ng Albania sa ilalim ng pamumuno mo. Kang kabayang pinuno, hinayaan mo ang ating hukbo, pinabayaan mo ito. Ama, sadyang malakas lang ang lalaking iyon. Na nagdangalang Florante. Kapalit nito ay kamatayan, hugutan siya ng ulo. Ama, naway mapatawad mo ko. Hindi ko inaasahan ang nangyayari. Papatawad lamang kita kung magpapakasal sa akin sa Florida. Itilin mo na ang aking buhay. Huwag lang mapasayaw ang aking pinakamamahal na si Florida. Pakawalan mo siya, gagawin ko ang iyong lahat ng nais aliabang. Iutos ko na lisanin mo na ang bayan na ito. Huwag kang magpapakita kailanman, kundi mamamatay ka. Alis! Florante! Florida! Sakali mang magdusa, ito'y aking Nawala ka sa bayan, naging magulo na ang bayan ng Albania. is. Baka sakaling mahal mo pa ako.
sa pamamagitan nito ay maging akin ka. Hoy, itigil mo yan! Inalay ko sa iyong tapat. Pagkat ako ngayon nangangamba sa iyong giliw. Patay ni Haring Nitseo at Duque Briseyo ay pinalitan sila ni Florante. Sa kanyang paghahari, nanumbalik ang dating katangian ng kaharian. Nagbalik ang kapayapaan, umunlad at bumalik rin sa dati ang mga Maybe we choose the only love we know the eyes can't see. Go! Ngalan, dapat ay hindi.